Welcome to CCTV Stories. Good day guys, this is Aya Mark and bago nating screen name, Aya Mark. Aya means kuya, Kuya Mark yan. Ang CCTV ng iba't ibang pangyayari. And welcome po ulit sa CCTV. And almost 2 weeks nung nag-post tayo regarding sa support para sa may mga depression and anxiety. Ayan, bigyan ko lang kayo ng konting kwento kung bakit ko naisip itong content na to. Kasi may mga kilala po ako na talagang depressed and may anxiety po talaga. And kaya rin po pinush ko itong content na to kasi before ko po i-post yung support sa anxiety and depression natin dun sa ating page ay nung araw din po na yon ay meron pong taga dito sa amin na sumuko or naisuko ang kanyang buhay. Alam niyo na po yun. Nang dahil lang sa, I think talagang dahil yun sa depression tsaka sa anxiety. So yun, at kaya ako ginawa ito. Disclaimer lang po, hindi po ako specialist or expert pagdating sa may mga anxiety tsaka depression. Meron po talaga tayong mga tao, yung mga doktor na para dyan, yung mga psychiatric and mga psychologists, mga ganun. Pwede po tayong kumonsulta doon kung talagang hindi nyo na nakakayanan ang pag-attack ng inyong depression tsaka anxiety. Andito po ako, ginawa ko po itong content na ito, na-push ko po ito para magbigay man lamang ng simpleng pakikinig. Dahil sa simpleng pakikinig, pwede tayong malay natin, may salba tayo ng buhay, di ba? So, sa simpleng pakikinig natin, sa may mga anxiety tsaka depression, mapaluwag man lang natin ang kanilang mga damdamin at mabawasan yung mga bigat na kanilang nararamdaman, di ba? Kasi pangkaraniwan sa mga nakakaranas po, based po sa experience ko, sa mga kilala ko, sa mga nakikita ko, na pangkaraniwan po yung mga nagdadanas po ng ganitong pakaramdam, sila yung mga tao na makimkimin. Ayan. Hindi kayang ilabas yung mga saloobin. Bakit? Kasi una, natatakot silang ilabas kasi baka husgahan na lang sila basta-basta. Kasi pangkaraniwan po sa mga ganyan, halimbawa, yung may mga depression tsaka anxiety, mag-o-open, magsasalita sa family member nila, sa mga partner nila. Normally, yung mga hindi po educate or hindi masyadong alam yung malalim na meaning ng anxiety tsaka depression, ang mga response po sa mga tao na may anxiety tsaka depression is, ano ka ba, maliit na bagay lang yan. Hindi, wag mo na lang isipin. Yung mga ganung bagay ba? Okay lang yan, mamaya wala na yan. Hindi pala basta-basta ganun na lang yung may mga or yung mga nakakaramdam ng depression tsaka anxiety. Isa po ako sa guilty doon before. Pero nung yun nga, may nakilala ako na talagang may anxiety, talagang nag-research ako na hindi pala basta-basta ganun. May mga tao pala na may mga anxiety na coming from nowhere, biglang magpa-panic attack, nanginginig na lang basta yung katawan nila na talagang ganun pala na katindi ang dinadanas ng mga depressed at anxious na tao. Yan, kaya na inspired po ako na kahit lang po sa simpleng pakikinig sa may mga naramdaman na ganun is matulungan ko po ang ating mga kababayan. Ayun. Na simpleng bagay pero pwedeng makasalba ng buhay. I'm always here to listen po sa mga gustong mag-open tsaka mag-message. Actually, 1 week pa lang po nung nai-post ko yung ating support para sa may mga anxiety tsaka depression. Napakarami na po, sobrang dami na pong nag-message akong nakausap sa ating page. At nakakatuwa rin naman kasi nakikita ko unti-unti kung bakit sila nagkaganito, nagkaganiyan. And yung conversation natin sa huli, natutuwa sila sa at least may na lalabasan sila ng sama ng loob, di ba? Kasi simpleng pakikinig man lang talagang malaking bagay po lalo na po sa mga nakaranas ng gantong pakiramdam. So, yon at ito naman, gagawa naman po tayo ng parang reaction video or stories ng mga nag-message natin. Pero syempre, hindi natin ilalabas ang kanilang pagkakakinlanlan. Tama ba yung word ko? Pagkakakilanlan, yan. Syempre, anonymously, tatakpan po natin or i-blur natin yung kanilang pangalan, pictures,
Diba? Kasi i-flash ko po yung mga message nila sa akin, kung paano yung naging flow ng conversation namin. Reason ko po, syempre para maging aware po yung mga tao, lalo na po yung mga walang gantong pakiramdam. Kasi sabi ko nga po, nung una guilty ako na pagdating sa depression tsaka anxiety, kala ko basta-basta na lang ganun. Kaya rin yung mga response ng walang pakiramdam, or I mean, hindi pa na-experience yung depression tsaka anxiety, is kala nila ganito na lang basta-basta, 'di ba? Nung kanina nga sinabi ko na okay lang 'yan, kalimutan mo na, huwag mong isipin, parang ganoon. O ibaling mo na lang sa iba, 'di ba? Simpleng bagay lang 'yan, huwag mong isipin, mga ganung bagay ba. So, 'yun, at least may makita tayong story, or may makita tayong kwento sa mga nag-message sa atin sa page. Yan. So, para sa ating Depression and Anxiety Part 1, Story Part 1, and kunin ko lang yung phone ko. Ayan. Siguro, pangalanan natin sa screen name niya na Thea. Ayan. May nag-message sa atin, si Thea. Ayan. Screen name lang niya yan. Siyempre, anonymously, hindi natin pwedeng i-share yung kanyang pagkakakilanlan. Yan. Ito yung message siya sa akin, nag-message siya sa akin. Sabi niya, gusto ko po sana mag-open up sa inyo kasi di ko na po kayang kimkimin itong nararamdaman ko. Di ba kinikimkim nila? Ito yung mga taong pangkaraniwan, based sa aking experience or sa mga nakikilala, pangkaraniwan talagang dinadapuan ng mga may depression tsaka anxiety is yung mga taong makimkimin. Di ba? Di ko na po kayang kimkimin itong nararamdaman ko. May nararamdaman kasi ako na takot at pangamba, di ko alam kung anong tawag nito. Ito na po yung anxiety. Kasi kung i-search nyo po yung anxiety, ito po yung takot or pangamba na kahit di pa naman nangyayari o kahit mangyayari, maliit na bagay lang naman, pero sobra ka nababahala. Yan. Based po yan sa aking research. Nagre-research din po ako regarding sa anxiety at depression. So, I think si Thea ay may anxiety. So, minsan po, makarinig ako ng masasakit na salita, bigla po akong umiiyak. Tapos mapapaisip po ako na kung magpakamatay kaya ako, di ba? Ganun pong kalala ang nagkakaroon ng anxiety, di ba? Sa sobrang bigat ng kanilang nararamdaman or naipon na yung kanilang kinikimkim, nakakaisip sila ng gantong kapangit na bagay. Kaya nga sabi ko, sa simple natin pakikinig, baka may salba tayo na tao, mapaluwag man lang natin yung damdamin natin. So ituloy natin. Yun nga, mapapaisip po ako na kung magpakamatay kaya ako, mawawala ba to? Diba? Ito lang masasabi ko dito sa mga nakakaramdam po ng depression tsaka anxiety. Hindi po mariresolbahan ng pagkitil sa sariling buhay ang inyong problema. Tandaan po natin, briefly ang ating pong buhay ay hiram lamang sa Diyos. At tayo po ay pansamantala lamang pong narito sa mundo. So, kung ating kikitilin ang sarili nating buhay, it's an immortal sin. Baka pagdating natin sa kabilang buhay, di ba, na which is lahat dapat, or magkikita-kita naman talaga tayo ron lahat, baka mas malaki pa yung problema na makuha mo, di ba? So, yun. Hindi po reason ang pagkitil ng sariling buhay or hindi po hindi mariresolbahan ng ganung bagay. So, hindi rin natin masisi yung may mga taong nakakaramdam ng ganito. Kaya nga, nandito tayo para pakinggan sila or magbigay ng konting advice habang nakikipag-conversation tayo sa kanila. So, yun. Kasi po, hindi ko na po maintindihan yung sarili ko. Ayan. Minsan nga, sinasaktan ko na yung sarili ko kasi sobrang nakakalito na. Tas may marinig ako na may bumubulong. So, nung nabasa ko to, sabi ko nga po, hindi naman ako eksperto. So, I think medyo malala na yung anxiety niya para sa akin. Matagal ko na po itong naranasan, hindi ko lang sinasabi sa iba. Diba? Hindi ko lang sinasabi sa iba. So, ibig sabihin, kahit sa family niya, or siguro sa partner niya, kasi may asawa at anak na to kinikimkim lang niya. Diba? Tingnan natin yung mga sunod pa niya sinasabi.
At isa pa po, biglang uminit yung ulo ko, di ko alam kung bakit. Minsan nga sinasaktan ko na yung anak ko. Di ba ganun kalala? Yung pag pinabayaan natin itong mga gantong pakiramdam, yung pagkakaroon ng anxiety. Pwede ka pa makasakit, sarili niyang anak, di ba nasaktan niya. Yan. Sinasaktan ko na yung anak ko nang di ko alam kung anong dahilan, di ba? Without reason. Palagi po akong umiiyak sa tuwing may bumubulong sa akin. Yun yung nakakabahala bumubulong Kasi hindi ko alam kung may na-experience na ako, may kilala ako na ganun kaya sabi ko parang medyo malala na siguro may malalim na pinagmulan to. So, tuloy natin. Di ko na kasi alam kung anong dapat kong gawin. Sobrang bigat sa pakiramdam, minsan nga kahit anong control ko, hindi ko mapigilan. Kaya I think talaga medyo malala na yung anxiety niya. Palagi ko nga itong nilalabanan, kaso wala di ko magawa. Pati yung anak ko, nasaktan ko, na hindi ko alam kung bakit kasi uminit lang yung ulo ko. Di ba? Ganun kalala. Nang walang dahilan, sabi niya, kaya ang ginagawa ko po ay umiiyak na lang ng palihim. Palihim. Ibig sabihin, si Thea, itong screen name natin na si Thea, talagang kinikimkim niya, sinasarili niya. Di niya nilalabas. Di ba? Nakita naman natin. Talagang di niya pinapakita or kahit siguro sa asawa niya hindi niya sinasabi. Pero tingnan natin. Hindi ko na po kasi kayang itago ito. Sobrang bigat na sa pakiramdam ko. Feeling ko nga wala akong kakampi, 'di ba? Kaya yun yung sinasabi ko, yun yung gusto kong mangyari. Na kahit sa simpleng pakikinig man lang po natin, matulungan natin sila, 'di ba? Mapagaan man lang natin yung pakiramdam nila, 'di ba? Para maiwasan natin yung mga pangit na maisip nila at magawa, 'di ba? Minsan nga dumating ako sa point na tinatanong ko yung sarili ko kung hanggang kailan ko to kikimkimin. Hindi talaga siya naglalabas, sinasarili niya talaga niya. Ito, yung partner ko wala siyang alam tungkol nito dahil ayaw kong makadagdag ng problema. So ibig sabihin kinikimkim lang nga niya mag-isa. So tama nga tayo na karamihan na nakakaranas po ng depression at anxiety is makimkimin ng mga tao or sinasarili lang yung problema, di ba? Ano po ang dapat kong gawin? Yun yung question niya sa akin. So sabi ko, I think that this is stress, depressed siya, tapos may anxiety siya. Anxiety na po yan, sabi ko sa kanya. And ang mali po, kaya lalong na-trigger iyan, is kinikimkim mo, sinasarili mo, and hindi mo po nilalabas. Yun yung sinabi ko sa kanya. Based sa sarili kong opinion, di ba? Pero kaya sabi ko sa kanya, na try nyo na po bang magpa-consult sa expert po. Siyempre, kailangan nating i-push siya na magpa-consult sa expert kasi sila ang mas nakakaalam kung paano mapipigilan or siyempre may mga medicine sila na maibibigay para mabawasan yung kanilang ganyang pakiramdam. Sabi niya, hindi pa po. Gusto ko po sanang mag-try kaso po natatakot po ako. Diba? Pangkaraniwan po kasi sa mga may anxiety is talagang ganyan, lagi silang takot. So, bakit ka naman po natatakot? Sabi ko. Sabi niya, natatakot po ako sa magiging resulta. Ayan, yan sabi niya. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit di pa po ako nagpapakonsult. Ito naman yung sabi ko. Alam mo ba, para ma-come up mo ang kalagayan na yan, ang isa sa pinakamahalaga is matanggap mo kung ano yung meron ka. Kasi merong nakapagsabi sa akin na merong anxiety na mas malalabanan mo ang iyong anxiety pag umatake na kung tanggap mo na may anxiety ka hanggang sa unti-unti nang mabawasan hanggang sa mawala. Kaya yun sabi ko sa kanya, para madali mo malabanan hanggang sa mawala. Yun nga sabi ko. Sabi niya, ganun ba yun? Sabi ko, yes. May kakilala kasi ako na may ganyan, sabi ko sa kanya. Anong ginawa niya? Unang kailangan mong gawin is tanggapin na may ganyan ka para kapag umatake, alam mo na yung gagawin mo or mas makapag-a-adjust ka hanggang sa masanay ka na, mabawasan yung iyong anxiety hanggang mawala. Pero syempre, ni-push ko pa rin siya na magpa-consult sa eksperto para mas malaman ko anong dapat gawin. So, yun. So, nakita nyo naman po, nakita natin na tunghayan po natin yung story, itong pag-open sa akin ni Thea. Ayan, screen name na Thea. Ganun palang kalala
talaga ang merong anxiety tsaka depression, di ba? Nakita niyo naman, nasaktan niya yung anak niya, nasaktan niya yung sarili niya, naisip niya ng kitilin ng buhay. Pero dahil dito sa simpleng pakikinig, nagpasalamat naman siya sa akin na at least nabawasan yung kanyang dinadamdam kasi na-open niya sa akin. At ito, sabi nga niya, pipilitin niyang makasurvive, gagawin niya. Sabi ko, magdasal lang siya. Huwag niya kakalimutan magdasal sa Panginoon. At syempre, ang ating Diyos, ang number one healer sa lahat ng ating karamdaman. Ayun, sabi niya, feeling ko po, lumalala na po ito kasi kaunting kalabog lang po, nagpapanik agad ako. Diba? Minsan kahit anong pigil ko, wala di ko magawa. So, ayun, dahil sa pagkikimkim, sinasarili, medyo, I think, lumala yung kanyang anxiety. Diba? So, pinakamagandang gawin mo, Thea, para sa akin, magpa-consult ka talaga sa eksperto, sa mga psychiatric. Meron namang, alam ko, napanood ko before kay Senator Raffy Tulfo, may in-offer sila na libre consultation para sa may mga depression, tsaka anxious yan. Kasi hindi nga biro ang may mga ganyang bagay. Ayun, ito po yung ating part 1 sa ating story or reaction sa nag-message sa atin. Marami pa po tayong part kasi napakarami po nag-message. Hopefully, nakapagbigay ng knowledge sa atin, lalo na po sa mga hindi aware sa mga anxiety tsaka depression. Diba, ganun kalala. Nang dahil sa ganitong bagay, pwedeng may buhay na mawala. So, sa simpleng pakikinig, lagi kong sinasabi, I'm always here to listen. Yan. Sa mga natatakot pa po mag-message, message lang po kayo, pag-usapan natin yan para medyo makagaan lang po sa inyo nararamdaman. Marami pa po tayong part na ilalabas. This is only part 1. Ayun, sa mga viewers po natin, pakishare po itong video na to para maging aware po yung mga ibang taong hindi pa aware pagdating sa anxiety tsaka depression. Makatulong man lang tayo magbigay ng mga information sa iba para yung mga hindi, sabi ko nga, hindi aware, is maging aware. Kasi, tapos, pwede rin po kayong mag-offer sa mga ibang kilala nyo na nakakaras ng depression tsaka anxiety. Kausapin man lang natin sila. Kasi mahirap yung may kinikimkim, di ba? Lalo ang bigat-bigat na pala. Tingnan yung naiisip. Naisip na lang is kitilin ng buhay. So yun, maraming salamat po sa nanonood. Kita po ulit tayo sa part 2. Pakishare po itong video. Maraming salamat po. God bless you all.